existing loan out na naman po yung aking isi-share sa inyo at ito po ay sinubukan ko mismo at nag-cash loan ako dito at pumasok siya sa GCash account ko. Which is itong si Madali Loan Up na alam ko familiar na rin kayo. Ang daming ads nito sa IG, sa Black Up, sa Blue Up. Nagpa-pop up to just like that one, no? So sa story siya, nagpa-pop up sa akin and then sabi ko nga, try ko, silipin ko nga at kung ano yung update nito. Since meron pala talaga siyang nagiging update this year 2025. Since nasubukan ko na itong loan up na ito, utangan mismo. At masasabi ko na legit pala na madali talaga mangutang dito. Madali ang application, walang hinihinging income proof, tumatanggap sila kahit unemployed or housewife. Instant loan offer din yung binibigay niya. At eto pa, hindi siya 7 days to pay lang. Yung mga gusto natin no, hindi pa 1 week to pay lang, which is yun yung usual sa mga loan up or sa mga bagong loan up ngayon. Well, FYI, under po siya kay Quark Financing Corporation, which is SEC registered, and then nagsasubmit po ito sa CIC. Well, legit siya na license to operate. Legit siya na makakapag-cash loan talaga dito. Pero ang tanong, okay ba ang kanyang interest rate? Pabor ba? Or nakakatulong kaya itong loan up sa atin? So, kasi instant loan up talaga siya eh. Kapag dinownload mo yung loan up, nag-apply ka, na-approve ka agad-agad, mapapakinabangan mo din yung inutang mo. Basta lang, qualified tayo dito, of course. So, since na-caught ko siya sa aking isang SOCMED feed, or sa aking SOCMED stories po. Kasi dito guys, no, sa promotional ads niya dito is talagang mukhang promising siya. Pero wag tayong paka-deceiving dito kasi nga hindi naman talaga reliable to. Pang promotion lang talaga nila ito. Kaya gusto ko siyang pasukin at silipin this year 2025. And then downloadable po pala siya sa ating Google Play Store. So mataas yung rating siya, madami na rin siyang review at marami na rin siyang download. So nag-o-offer daw po pala siya ng up to 28,000 pesos sa first time na makapangutang. What doesn't guaranteed guys kasi kapag mga first time pa lang tayo dito na approve tayo, may loan offer tayo pero hindi ganito kataas. Lalo kapag beginner pa lang tayo, usual yun. Well, in-install ko yung app. And then here po, need to authorize and agree to access our information, our telephone info para daw makapag-proceed tayo. So, i-agree lang natin ito. After that one, sabi niya dito sa dashboard niya, nagpapautang nga po siya ng up to 28,000 pesos and meron siyang loan period dito na propose and then meron din siyang annual interest. Pero sabi ko sa inyo, huwag tayong mag-rely dito kasi malalaman na natin na once na nag-apply tayo. So, click lang natin tong apply. And then here po, I need to input my mobile phone number and then next step, i-input po natin yung verification code na sinend po sa atin and then proceed tayo sa next and then i-agree na naman natin tong about sa permission ng SMS logs and then after this one is babalik siya sa dashboard ko and then click ulit natin tong apply and then here po is I need to input na my personal or basic information including my email, civil status, number of children, education background, monthly salary, career. Itong career po, so ito na po yung mga profession po natin kung ano yung work natin. Sabi ko nga sa inyo, marami naman silang tinatanggap dito. Actually, kahit student, tumatanggap sila. Pero ang pinili ko dito is unemployed or housewife lang. Para makita natin kung talagang nag-a-approve sila kahit walang trabaho or unemployed. Kasi kahit naman unemployed ka dito, kailan mo pa rin mag-provide ng ating income details, diba? Wala namang pinagkaiba din. We need to input also the type of loan, residential address, and then yung corporate name. Itong corporate name po is none lang yung nilagay ko. And then purpose of loan. Bali, ito lang yung nagiging update ata ni Madali Loan. No? Nagbago lang yung format ng application niya pero ito pa rin yung mga hinihingi niya kasi dati parang plain lang at parang simple lang yung application process niya. Anyways, fill upan lang natin tong basic information na nandito and then i-confirm lang natin then next tayo which is the contact person or the emergency contact or the character reference. Huwag na natin pahirapan yung sarili natin. So, nagre-require po sila ng tatlo. The relatives, friends, and colleagues. So, this one po we can manually fill up. Then, pwede rin natin i-access ating phone book list para hindi tayo mahirapan. Then, dito sa baba ko napapansin nyo, meron siyang nire-require na Facebook user ID. So, here po, alam nyo naman na hindi talaga ako nagpo-provide ng aking user ID or name or link dito. Dito po, hindi po kasi natin pwedeng i-skip to kasi hindi tayo makakapag-proceed. So, dito po nilagyan ko lang ng none or NA or username na initials lang. Pwede na yon. Then right after providing this portion, so proceed tayo sa next which is the ID information na. Here po, walang nakalagay muna kung anong ID type yung kailangan nila. But most probably po is government IDs po yung mga nire-require nila. So, kung ano guys yung meron ka dyan, so yun yung pipicturan mo. And then after po natin mapicturan, lalabas po yung details natin sa ID. Auto-fill
fill up po siya. So, i-check mo na lang kung tama yon. So, for me, I choose voter's ID. So, dito na po lalabas yung mga choices po ng ID. Ito po yung mga ID type, guys, na pwede nating i-consider or tinatanggap nila. So, pipili na lang kayo dyan. So, I think naman meron kayo kahit isa neto. And then, yun nga, i-check natin yung info natin like our ID number and then our name and then birthday. So, kung okay na tayo dito, next tayo, which is the withdrawal information na. So, here po, so either our e-wallets accounts or bank accounts, ito po yung disbursement method na dito natin isesend yon. And for me, I choose my GCash account since itong number na ginamit ko dito is hindi naman siya GCash account ko. So, pwede po tayong gumamit ng other GCash account as long as, of course, legit na account yun. Kasi once na mag-loan tayo dito, talagang papasok siya doon. So, in-update ko lang yung aking GCash account. So, under evaluation na siya and we need to wait up to 60 seconds, no? And then after po nito, meron po siyang, sabi ko nga sa instant loan offer. Yung offer niya sa akin na 4,000 pesos. And then clearly naman, nandito yung installment term ko. And clearly, 28 days to pay siya. So sabi ko nga sa inyo, hindi siya pa 7 days, 7 days. Pero itong 28 days to pay na ito, hinati po siya sa dalawa. Lumalabas po na every 14 days po yung payment terms natin dito. Kasi to installment term nga siya. So sa 4,000 pesos, hindi ko siya buong matatanggap. Ang marireceive ko na lang is 3,120 pesos. So, open natin kung bakit. So, ito yon. So, meron silang service fee, guys, na 800 pesos na ibabawas na. And then, itong transfer fee niya na 80 pesos sa GCash account. Kaya, itong 800 plus 80 pesos, ima-minus natin sa 4,000 na loan amount ko. Kaya, ang marireceive ko na lang is 3,120. And, look at this one, guys, dito sa aking installment term. Babayad ako every 14 days ng 2,364. And then, kinompute ko yung interest rate niya sa akin sa 4,000. So, lumalabas po na 18% and hindi ko siya buong matatanggap. At itong service fee niya plus transfer fee, kung kukumpitin ko siya, convert ko siya to interest, so lumalabas naman na 22%. Grabe, no? So, 22% yung service fees and transfer fee plus interest fee na i-charge nila sa akin kasi 'di ba 2,364 yung every 14 days ko. So ganun siya. So lumalabas na 40% lahat. Effective interest rate ko lahat 'yon. So 40% lahat 'yon. So kung ikaw ba, ipupush mo pa ba na mangutang dito? Though kahit papaano siguro malaki yung ma-receive pa rin naman. Kahit papaano naman is makakapangutang talaga tayo. Kaya 'yon, for your sake sinubukan ko siya. So kinlik ko itong proceed. And then after niya, no, I need to take a selfie. I-submit ko lang and then nakalagay dito under review na siya. And then may nakalagay po dito sa baba na add more info to increase the approval chance. So yung pinapa-add nilang info sa akin is yung Instagram account ko. Doon ko nga 'di ba nakita yung ads ni Madali Loan sa story ko. Kaya siguro pinapa-add nila to have a 12% additional 12% approval rate. So hindi ako nag-add dito. Alam niyo naman, hindi ako nag-add ng mga ganyan. So FYI guys, based sa experience ko, since nakapangutang nga ako dito, hindi po siya real time napapasok agad sa ating account or sa disbursement account natin. Nag-antay po ako ng parang almost 15 minutes. Yes, 15 minutes lang naman. So, within the day, papasok naman. Pero hindi naman up to 1 hour. Hindi naman. So, minutes lang. Depende siguro na iba-iba kasi nga, ini-evaluate ata nila manually kung didisbursan tayo. So, ganun. Kaya, pinag-aantay. Hindi siya real time na papasok talaga. Pero, legit na papasok talaga siya sa account ko. Kasi ako nga, na-receive ko nga siya worth 3,120. So, it is what it is. Kung ano yung sinabi nilang ma-receive mo, yun talaga ma-receive mo. Tinignan ko nga yung aking repayment schedule. Then, it is what it is nga kung ano yung aking inagree kanina. Ito din yung naka-flash dito. So, magbabayad daw ako by July 1 and July 15. So, ayun, congrats. Nakapangutang na naman ako sa ganito, which is mataas yung interest rates niya. Kaya kayo, pag-isipan yung mabuti kung gusto nyong utangan tong loan app na ito, at least from the very beginning, after the end of the application, after disbursement, na i-share ko siya sa inyo, nagkaroon kayo ng heads up or ideas dito sa loan app na ito. And sa previous video ko regarding this loan app, maraming nag-comment doon na meron ngang harassment daw, nang-harass daw sila. So, let's see, gusto ko siyang ma-experience para ma-share ko sa inyo kung totoo nga ba yun. This year 2025, since nagkaroon siya ng update. So, I hope nagbago naman sana siya. So, i-update ko kayo. Don't worry. Kaya dapat po nakasubscribe kayo. Click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So, yun lamang po. I hope may natutunan kayo sa video. I hope nakatulong tong video sa inyo. Thank you for watching. Bye!